Hapon po sa inyo lahat. Ako po si Undersecretary Ronald Cardema, Chairman ng National Youth Commission. Ang nag-handle sa lahat ng youth activities, youth programs ng ating gobyerno at nagli-lead sa 400,000 na sangguniang kabataan sa ating bansa. Alam nyo, ngayon ko lang naalala dahil bago yung mga SK natin, ipapartner natin yung mga SK sa Citizens Crime Watch para maging kapartner ninyo sa mga barangay. Kaysa maging tamad yung ibang mga SK, isasama natin sa advocacy ninyo, bantayan ang mga barangay, ang mga bayan ng probinsya para makatulong sa pagsugpo sa kriminalidad. Sa ating pong mga kasama ngayong araw, Attorney Ferdy Topacio, pakagpo natin. Ating representative po ni ating kaibigan PAO Chief Persida Costa, Attorney Maria Zaida Alfiler, ma'am. Ating National President Diego Magpantay, sir. Ating mga Vice President Biner Latayan, Miguito Latayan, Terence Taneo, and Melharie Tumawis, sir. Sa ating mga masisipag, magagaling na miyembro ng Citizens Crime Watch. Ako po, nakikisa sa inyo, sa inyong advocacy, dahil gusto natin yung mga kabataang Pilipino lumalaban rin sa kriminalidad sa kanilang area. Dapat ang mga kabataang Pilipino, bilang pag-asa ng ating bayan, tumutulong sila sa inyo sa pagsugpo ng kriminalidad para ligtas ang ating mga kalunsuran, kanayunan mula sa kriminalidad at terorismo. Kami, lumalaban din kami sa recruitment ng CPP-NPA sa ating mga anak, apo, pamangkin, sa mga kabataang Pilipino dahil ayaw nating madala sila sa bundok. Meron akong Boss Ferdy, na ginawa kanina. First time ko mag-vlog kanina. Gusto ko ipakita sa inyo, very short yung vlog ko. Ito ay patungkol sa recruitment ng CPP-NPA sa ating mga kabataan na dapat rin labanan ng Citizens Crime Watch. Kasama na rin ang sitwasyon sa ating bansa. Ipakita ko sa inyo for the first time. Kanina ko lang ginawa to na vlog. Sa inyo ko yung una ipapakita. Pakiplay nga po. Sino ba ang tunay na grave threat sa sambayan ng Pilipino at sa mga kabataang Pilipino? Ang tunay na grave threat ay yung mga nagre-recruit sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, pamangkin at kapwa kabataan papunta sa NPA. Alam niyo, tuwa-tuwa ang mga makakaliwang grupo, ang mga NPA sa nangyayari. Bakit? Sinisira nila ang unit team. At tayo naman ng mga kakampi, ng mga nasa unit team, pumapayag, sumasakay agad sa konting joke lamang. Diba? Bakit ba nagkaroon ng unit team? Bakit ba na-elect si Pangulong Bongbong Marcos bilang Presidente, Pangalawang Pangulo Sara Duterte bilang Vice President, si Speaker, Martin Romualdez, Speaker,
At doon sa ating na taon, bago na naging senador, si Senator Bongo, diba? Senator Bato, Senator Robin, Senator Tolentino, mga iba pa, Senator Ivy, diba? Bakit naging nasa posisyon sila lahat ngayon? Dahil nagtulungan ng sambayan ng Pilipino, nagtulungan tayong lahat para isa-isa silang tulungan makapwesto. Diba? Bakit? Malakas kasi yung laban nating lahat sa mga biglawan. Diba? Bilawan. Ano pa isa? Mga makakaliwang grupo. Mas malakas pa lalo ang laban natin doon. Isipin ninyo, sa loob ng 6 na taon, yung 89 guerrilla fronts ng NPA, 13 na lang ngayon. 50 years sila na malakas. Pero sa pagsisimula ni Pangulong Duterte, hanggang ngayon sa panahon ng Pangulong Marcos, from 89 guerrilla fronts, 13 na lang. Gano'n sila kahina ngayon. Bakit natin pinapalakas sila ngayon? Dahil sa pag-iisip na nagwawatak-watak tayo. Nasa isip lang natin lang yan. Nadadala tayo sa pag-production ng kanya-kanyang grupo. Diba? We are a united group. Kaya nga tayo nanalo lahat. Kaya na ipanalo natin si BBM Sara. Kaya nagkaisa tayo. Marami tayo. Diba? Huwag kayo magpa-audio sa mga sumisira sa kabi-kabilang grupo. Diba? Katulad ako na pinabanatan ako. Recently, sasabihin ng mga ibang supporters, followers ni Pangulong Marcos, ayan si Candema, inaatak niya ni Duterte. Yung iba namang Duterte supporters, sasabihin niya si Candema na anak ni Marcos. Yung ibang pakaligid ni Sara o Bocos, sasabihin na anak ni Espinero Pontes yan. Iba naman nakapaligid doon, sasabihin na anak ni Senator Bongo yan, na anak ni Senator Bongo yan. Lahat naman sila ay naging ninong-ninang mo ng panahon na wala pa sila sa posisyon. Dating senador, dating kongresista, dating sekretary. Si Pino sa kanila ng opisyal na nagkasal sa aking kasal. Kaya ako sila ng ninong at ninang, nakapagtagpo sila, nakapagsama sila sa unang beses at madami na nagawa para mabuo ang pagtutulungan ng pamilya Marcos, pamilya Duterte, para labanan ang mga lumalaban sa ating gobyerno. So, huwag tayong magpadala sa mga udyo. Ano kailangan natin bilang isang bansa? Palakasin ang samahan nila, palakasin ang ugnayan nila. Huwag magpadala sa mga bulo at udyo ng ibang mga tao. Diba? Kailangan tayo bilang mga Pilipino na sumusuporta sa kanila. Tayo mismo ang mag-iisip ng paraan kung paano mas papalakasin sila. Huwag tayong padala sa mga nagsisira ng grupo dahil mas kailangan natin maging united dito sa unity para mas marami tayong magawa para sa ating bansa. Minsan nagkakaroon ng pangkuhan ng mga politiko, lalo na matataas na politiko, diba? Napansin naman natin yan. Pero kaya nila yan. Magtatagal na sila sa politika. Kaya na nilang ayusin yan sa kanila nilang mga respective initiatives and relationships, diba? Ano kailangan ng bilyong Pilipino? Umunlad ang buhay, umunlad ang bansa. Paano magagawa yun? Kailangan maging united ang lahat para gawin ito at pagtulungan ito, diba? Kaya doon tayo focus kung saan mas marami tayo magagawa at kung saan napagsama-sama natin sila, mga leader natin, upang gawin ang mga pagtulong na ito sa ating mga kababayan, sa ating buong bansa. Diba? Ang ginagalis ko lamang ay natutuwa ang mga makakaliwang grupo dahil sa nangyayari kung tinigwan at tampuhan. Ako, masabi ko, kahit magtampuhan yung mga leader sa ating bansa, hayaan ko lang sila. Kaya-kaya nila yan, matatagal na silang politiko. Pero kapag ang nanduduro, nangaapi at bumabana ay yung mga makakaliwang grupo, katulad ng mga makakaliwang martiri sa Kongreso, mga kakaalyan ng CPP-NPA, hindi naman nila matatangin na yan. Talagang magagalit tayo, magagalit ang mamamayang Pilipino. Bakit mo babanatan, kakasuhan yung dating Pangulo ng Pilipinas? Naglingkod ng 6 na taon, maayos, mabait, magalit, galit sa kriminal, galit sa terorista, galit sa CPP-NPA, kaya naubo sa NPA from 89 guerrilla fronts to 13. Saan bumabawi ang NPA para dumami na sila sa pag-recruit sa hanay ng kabataan na nilalabanan naman natin sa National Youth Commission at sa mga kaalyado ng ating gobyerno, Armed Forces, Philippine National Police, at iba pa natin mga kaalyado, NTF-LRA. Dapat sabay-sabay natin labanan ang mga makakaliwang grupo, lalo na CPP-NPA at mga legal force nito. Dahil hindi naman yung gusto natin yung mga anak, ako, pamangkin, mga kapwa ng kababataan ay bigla na lang maging radical, maging extremist sa paniniwala at sakali
after 6 months o 1 year, nasa bundok na. Mula Cargal, naging extremist sa paniniwala at sa gobyerno dahil na-brainwash. Papunta na yun, yung extremist sa pagiging violent extremist. Kumahawak na ng armas, laban sa ating gobyerno, laban sa sambayan ng Pilipino, laban sa mga kawakan. Hinahayaan lumakas sila. Lalabanan talaga natin sila at dito sa kaso na ikinasa kay dating Pangulong Duterte na naglingkod ng ayos, tinanggal ang mga kriminal, mga terorista, pinahina si PBFPA, tinanggalan na rin bata, matapang tatanggal na mga opisyal ng gobyerno ng panahon niya, kahit pinapulit niya, basta alam na may kalakuhan. Isang matandang Pilipino na nag-alay ng oras ng buhay para maglingkod sa sambayan ng Pilipino ng maayos ng 6 na taon. Siya pa mismo ay palibig ng dating Pangulong Marcos dahil naniniwala siya sa galing at sa kabayanihan ng dating Pangulong Marcos. Huwag yung sirain sa mga Duterte Marcos Duterte. Matagal na yan, pinagtibay na ng panahon sa ating bansa. Noong 2016, tayo ay sumuporta, Duterte Marcos. Ngayong 2022, tayo ay sumuporta, Marcos Duterte. Pero baka hindi ninyo alam, noong 50 years ago, si dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang kanyang sekretary, ang kanyang cabinet member ay si Secretary Vicente Duterte, tatay ng Pangulong Duterte, at ang Pangulo ng tatay ng Pangulong Marcos. Matagal na ang samahang Marcos Duterte at Duterte Marcos. At ngayong 2022, pinag-ibay ito, ibibigay sa akin. Kaya huwag natin sirain, huwag tayo magpa-audio sa mga siraan. Siyempre, minsan, nadadala tayo ng damdamin. Pero dapat nasa gitna tayo bilang mga Pilipino, nag-iisip kung paano sila magsasama ng mas malakas, kung paano sila makakapag-import sa atin, mga Pilipino, makakapag-deliver ng mga kailangan natin. Kung magtatampuhan sila, mga leader natin, bahala sila. Kaya nila yan. Matatagal na sila sa politika, matatagal na magkakasama ang kanilang mga pamilya sa politika. Pero hindi natin haayaan ay itong mga makakaliwag grupo na babastusin ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na naglingkod ng ayos. Itong mga makakaliwag grupo na nagkaso kay Pangulong Duterte ng grave threat. Inaasahan ko na darating yung aking nireklamo na si dapat Presidente Rodrigo Duterte. Sino ba ang tunay na grave threat sa sambayan ng Pilipino at sa mga kabataang Pilipino? Ang tunay na grave threat ay yung mga nagre-recruit sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, pamangkin at kapwa kabataan patungo sa NPA. Pinag-aaral ninyo ng ayos, pinalaki ninyo ng ayos ang inyong mga anak. Mula pinanganak ang inyong asawa, ginabayan ninyo ng paglaki ang inyong anak para mag-elementary, mag-high school. Mahal na mahal ninyo ang inyong anak, hindi nyo hinahaya masulatan, ma-aksidente, mabuto. Pagdating ng kolehiyo, haayaan nila, itong mga makakaliwag grupo, i-recruit ang inyong mga anak, apo, pamangkin, dahil sa bundok, walang makain doon, walang matulugan ng ayos. Pagdating ng mga anak nyo doon, lahat ang ideolohiya na medyo maganda sa utak niya, mawawala. Realize niya, ang ikinabubuhay doon ay yung pagsunog ng cell site, kumuha ng pera sa mga negosyante, pagsunog ng mga truck, ng mga daanan, ng mga bus na ginagamit, at least magbayad yung mga negosyante. Hindi na pumita ang mga terorista NPA sa bundok. At pagdating doon, minsan yung mga kababaihan doon ginagawa pa. Walang justisya doon. Yan ang nilabanan natin ng matagal na panahon for 50 years. At ngayon successful na tayo. Tulungan natin ang PFLCA ang ating gobyerno. Paglaban dito. Dito naman sa issue ni Franz Castro, na sinasabi niya kay dating Pangulong Duterte na hindi ka na Pangulo ngayon, wala ka ng immunity. Si dating Pangulong Duterte, yung pagmamahal at suporta ng sambayan ng Pilipino, ng mga kabataang Pilipino, ng Armed Forces at ng Philippine National Police ay nandyan sa matandang ng Pilipino na yan. Kasama na rin kay Pangulong Marcos na yun. Minamahal siya at sila sa sambayan ng Pilipino, pinagkakatiwalaan at hindi na hinahayaan na babasto sila ng ganyan. Isang matandang Pilipino na naglingkod ng ayos sa sandatang lakas, Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard, JFP, BFP, sa buong gobyerno at sa buong sambayan ng Pilipino ng ayos. Marami siyang inalis ng mga masasamang practices sa ating gobyerno. Marami siyang pinanggal, marami siyang isinayos sa ating lipunan. Hindi na hinahayaan na yung mismo makakaliwang grupo pa kung magkakaso ng grave threat. Nasa ang katotohanan, kayo ang grave threat. Dapat kayo ang labanan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung dating Pangulo na naglingkod ng ayos
nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Kung may nahanap ka na may titulo, bibigyan ka namin ng titulo. Awayin niyo pa, si Pagdating Pangulong Duterte, umuudyok namin siya, tumakbo bilang senador ngayong 2025 at manalo bilang #1 senator ng Philippines ngayong 2025. Isang #1 senator, laban sa iyo, Congresswoman Franz Castillon na makakaliwa kongresista. Kung yun lang palang hinahanap nyo, titulo, masasapan namin sa inyo ang titulo na pwede namin ibigay sa isang minamahal na Pilipino na nilipod ng ayos. So muli, mula po sa akin, ikinikwento ko lang sa inyo ang isang damdamin ng isang Pilipino patungkol sa mga issue na nangyayari sa ating bansa. Kailangan ng ating bansang lumakas. Kailangan magiging pinakamalakas tayo dito sa Timog Silangang Asya. Para mangyayari yan, dapat united tayo. Nandiyan na unity, nagkaroon ng kontrol ng buhay, nararamdaman naman natin lahat. Pero nandito tayo, mga Pilipino, na kailangan higit lahat pagsama-samahin ng mga Pilipino para lahat ng potensyal, lahat ng lakas, lahat ng advocacy, lahat ng pagmamahal sa bansa, ng lahat ng leader natin, lahat ng mga Pilipino ay pagsama-samahin at maka-move forward tayo para gawin isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo at sa Timog Silangang Asya at Republika ng Pilipinas. So muli, nandiyan ang mga NPA, mga makalawang grupo, yan ang tunay na kalaban ng ating gobyerno. Magkaisa tayo, labanan sila, huwag kaya ma-recruit ang ating mga anak, ako, pamangkin, mga kabataang Pilipino sa haring nila at palakasin natin ang ating bansa. Suportahan natin ang ating gobyerno, suportahan natin ang mga tropa ng gobyerno, suportahan natin ang ating mga leader sa gobyerno. At sa tulong natin, magkaisa sila lahat para palakasin ang Republika ng Pilipinas.